Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagbibigay ng suliranin at solusyon. Sabihin kung ano ang pangalan ng mga sumusunod na gulay. Kumakain ba kayo ng mga gulay na ito? Ano ang pinakapaborito nyo sa mga ito? Bakit mahalagang kumain tayo ng mga gulay? Ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo kumakain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay? Ang mga gulay ay may kanya-kanyang katangian. Iba-iba rin ang ibinibigay na sustansya nito sa ating katawan. Importanteng marunong tayong kumain ng mga gulay upang mapanatili natin ang malusog at malakas na katawan. Tayo ay magbasa. Ang alamat ng ampalaya. Noong unang panahon, lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa ay masaya at may kanya-kanyang katangian. Ang kalabasa ay matamis, ang sitaw ay maalat, ang kamatis ay maasim, at ang luya ay maanghang. Ngunit may isang gulay na naiiba, si ampalaya. Wala siyang sariling lasa, kaya siya ay laging malungkot at naiinggit sa kanyang mga kasama. Isang araw, naisip niyang nakawin ang lasa ng iba. Kinuha niya ang tamis ng kalabasa, alat ng sitaw, asim ng kamatis, at anghang ng luya. Ginamit niya ito at ipinagyabang sa lahat. Dumating si Bathala at nakita ang kanyang ginawa. Labis na nagalit dahil sa kanyang kasakiman at inggit. Pinarusahan si Ampalaya. Kinuha ang lahat ng ninakaw niyang lasa at ginawang mapait ang kanyang katawan. Mula noon, si Ampalaya ay nanatiling mapait upang maging paalaala na hindi dapat mainggit o magnakaw ng hindi atin. Sino ang mga tauhan sa alamat? Anong katangian mayroon si Ampalaya? Ano ang suliranin sa ating alamat? Ano ang naging solusyon sa suliranin? Nagustuhan mo ba ang ginawa ni Ampalaya? Ano ang suliranin? Ito ang problema o hamong kinahaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Ano ang solusyon? Ito naman ang paraan kung paano nalutas ng tauhan o ng ibang tauhan ang problemang ito. Gawin natin. Tukuyin ang mga suliranin at solusyon sa mga sitwasyong babasahin. Si Ana ay nakabasag ng baso habang naglilinis. Ang suliranin,
at ang solusyon. Si Pedro ay walang dalang payong at biglang umulan sa daan. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Si Lisa ay nahihirapan sa kanyang takdang aralin sa matematika. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Si Juan ay nagugutom, ngunit wala siyang baon. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Nag-away sina Carlo at Marco dahil sa laruan. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Tayo ay magbasa. Ako. Ako ay masayang pumapasok sa paaralan. Ikaw. Ikaw ay mabait na kaklase. Siya. Siya ay masipag mag-aral. Tayo. Tayo ay maglilinis ng silid-aralan. Guro. Ang aming guro ay mabait at matyaga. Kaibigan. Ang aking kaibigan ay laging tumutulong. Libro. Ang libro ko ay nasa lamesa. Paaralan. Ang aming paaralan ay maganda. Gawin natin. Punan ng tamang salitang bubuo sa pangungusap. Patlang ay pumapasok araw-araw sa paaralan. Ang aming patlang ay mabait at matyaga. May dala akong patlang sa klase. Ang klase ay nasa patlang. Ako ay may mabuting patlang. Laging tandaan, ang mga high-frequency words ay madalas gamitin sa pangungusap, lalo na tungkol sa sarili at paaralan. Ang mga alamat ay may suliranin at solusyon na nagbibigay aral. Ikalawang araw, ang mga pang-uri. Paano mo ilalarawan ang babaeng ito? Paano mo ilalarawan ang aso? Paano mo ilalarawan ang lugar na ito? Ilarawan ang bag na ito. Ilarawan ang pangyayaring ito. Ang mga salitang ginamit natin upang ilarawan ang mga tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari ay tinatawag nating pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay katangian sa isang pangalan. Sa madaling salita, ito ang salitang nagsasabi kung ano ang itsura, anyo, damdamin o katangian ng isang bagay o tao. Mga halimbawa ng pang-uri para sa tao. Mabait na guro. Matalinong bata. Mapagmahal na tatay. Mga halimbawa ng pang-uri para sa bagay. Malinis na mesa. Mabigat na bag. Masarap na pagkain. Mga halimbawa ng pang-uri para sa lugar.
malamig na lugar, tahimik na simbahan, malinis na palaruan. Mga halimbawa ng pang-uri para sa hayop: maamong aso, puting pusa, mabilis na kabayo. Mga halimbawa ng pang-uri para sa pangyayari: masayang kaarawan, mapayapang bagong taon, maligayang Pasko. Gawin natin. Salungguhitan ang mga pang-uri sa bawat pangungusap. Gawin natin. Piliin ang tamang pang-uri na bubuo sa pangungusap. Gawin natin. Gumawa ng pangungusap gamit ang sumusunod na pang-uri. Laging tandaan, ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan. Maaring maglarawan ang pang-uri ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ikatlong araw, sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang alamat. Mga bata, napansin niyo ba na sa bawat pangyayari sa ating buhay, may dahilan kung bakit ito nangyari at may resulta din pagkatapos? Halimbawa, kung hindi tayo nag-aral para sa pagsusulit, bababa ang ating mga marka. At kung naging masipag tayo sa pag-aaral, magiging mataas ang ating grado. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang sanhi at bunga. Matutukoy natin kung ano ang dahilan ng isang pangyayari at kung ano naman ang kinalabasan nito. Makakatulong ito upang mas maunawaan natin ang mga kwentong binabasa tulad ng mga alamat at mas malinaw nating makita kung bakit may mga pangyayaring nagaganap. Alamat ng ampalaya. Ang ampalaya ay naiinggit sa ibang gulay. Ninakaw niya ang kanilang magagandang katangian. Nagalit ang bathala kaya't pinarusahan siya at naging mapait. Ano ang ginawa ng ampalaya? Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos? Sanhi, naiinggit ang ampalaya sa ibang gulay. At ang bunga nito ay ninakaw niya ang katangian ng iba. Sanhi, ninakaw ng ampalaya ang katangian ng iba. At ang naging bunga nito ay pinarusahan siya ng bathala at naging mapait. Alamat ng pinya. Si Pina ay isang batang tamad at laging naghahanap ng gamit. Dahil dito, nasabi ng kanyang ina, sana'y magkaroon ka ng maraming mata. Nawala si Pina at sa kanilang bakuran ay tumubo ang prutas na may maraming mata na tinawag na pinya. Sanhi, tamad at laging sinasabi ni Pina na hindi niya makita ang mga gamit. Ang naging bunga nito ay nainis ang kanyang ina at nagsabi na sana'y magkaroon siya ng maraming mata. Sanhi, nawala si Pina matapos ang sinabi ng kanyang ina.
At ang naging bunga nito ay tumubo ang prutas na may maraming mata na tinawag na pinya. Alamat ng makahiya. Noong unang panahon, may isang mahiyain na dalagang nangangalang Maria. Dahil sa kanyang hiya, bihira siyang lumabas ng bahay at laging nagtatago kapag may bisita. Isang araw, bigla siyang nawala. Sa lugar kung saan siya huling nakita, tumubo ang isang halaman na kapag hinawakan ay agad nagtatago ang dahon. Tinawag itong makahiya mula sa ugali ni Maria. Sanhi, mahiyain si Maria at hindi lumalabas ng bahay. Ang bunga nito ay hindi siya nakikihalubilo sa ibang tao. Sanhi, dahil sa sobrang mahiyain si Maria, ang naging bunga nito ay lagi siyang nagtatago kapag may bisita. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang naging bunga ng pagiging tamad ni Pina? Ano ang sanhi kung bakit nasabi ng ina na sana'y magkaroon ng maraming mata si Pina? Ano ang bunga ng pagiging mahiyain ni Maria? Ano ang naging bunga nang mawala si Maria? Ano ang sanhi ng pagtubo ng pinya? Gawin natin. Ikahon ang sanhi at bilugan ang naging bunga. Laging tandaan, ang sanhi ay nagsasabi kung bakit nangyari ang isang bagay. Ang bunga ay nagsasabi kung ano ang naging resulta ng pangyayari. Sa pagbabasa ng alamat, mahalaga na makita natin ang sanhi at bunga upang mas maintindihan ang aral ng kwento. Ikaapat na araw, pagtukoy ng mga salitang kilos o pandiwa. Sabihin kung ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan. Ang mga salitang tumatakbo, kumakain, nagbabasa, kumakanta ay tinatawag na salitang kilos o pandiwa. Ang salitang kilos ay nagsasabi ng ginagawa ng tao, hayop o bagay. Halimbawa, si Ana ay nagbabasa ng libro. Si Pedro ay kumakain ng mangga. Ang aso ay tumatahol. Ang bata ay tumakbo sa paaralan. Si Lola ay nagluluto ng hapunan. Ang mga ibon ay lumilipad sa langit. Gawin natin. Salungguhitan ang pandiwa o salitang kilos sa bawat pangungusap.
Gawin natin. Bumuo ng simpleng pangungusap gamit ang mga salitang kilos. Laging tandaan, ang salitang kilos o pandiwa ay nagsasabi ng ginagawa ng tao, hayop o bagay. Ginagamit natin ang mga salitang kilos sa araw-araw upang maipahayag ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!